Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Hello mga kabayan, good morning, magandang buhay. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. So yung reaction ko po ngayon ay patungkol kila Nika, kay Intoy. So yung sa upload po ni Pinuno Ka-Business sa Ka-Business Official. At the same time, sa last part nito ay maglalagay po ako ng short clip kung ano yung reason kung bakit nagpaiwan si Nika. So bago ko ituloy, gusto ko po magpasalamat to my silent viewers. Mga nandyan palagi sa comment section ko, yung mga nagta-thumbs up, nagla-like, saka nagsi-share. Then, yung mga new subscribers, welcome po sa aking munting kubo. And please, huwag ko natin kalilimutan na suportahan ang Ka-Business Official, Papa Dins TV, and Ka-Business Family. And of course, shout out, and please support na rin po, lagi kong sinasabi, umpisa pa lang ng aking reaction, support po natin, Anime Reactors TV, Alminda Mix Vlog, Ma'am Flores Channel, Kalingap Turak, Taong Gala, Katangay PLC, MK Inday of Cry TV, Kamix Vlog, and shoutout po, support po natin din kasama si Sir Wakiwak TV, at yung ating mga kagwangs, Kagwang Intoy Official, Kagwang Bay, Papaya Official, and Kagwang Buknoy Official. And ito po, yung una, para step by step tayo, yung reaction ko dito patungkol yung pagbaba ni Nika nung galing sila sa tour. Nagpadaan siya doon sa lugar nila, tapos para pumunta doon sa parents niya, sa nanay niya. So, doon sa nangyari na yon, ang daming mga komento na mga negatibo patungkol sa nangyari. Nagtaka bakit hindi dumiretso ng Maynila si Nika, tapos kasi nakita nila yung facial expression, parang may problema daw si Nika. Parang gano'n. Siyempre pagod sa biyahe yung tao, di ba? So ako naman nakikiramdam, nagmamasid. Tapos kasi maganda yung mag-antay tayo, tapusin yung video, tapos intindihin mabuti kung ano yung mga nangyayari. Yung hindi tayo basta-basta mag-comment lang na hindi natin alam talaga kung ano yung punot dulo, kasi tayo naman ay nanonood lang. So kung manonood na rin lang tayo bago tayo mag-comment, antay muna, huwag tayo magmadali. Kasi may mga rason yan. So yun nga, nasundan to ng upload ni Pinuno. Si Intoy, tinanong kung bakit, bakit bigla nagpaiwan si Nika doon sa kanila. So mga 1 week lang naman daw yun. Si Intoy kasi na-miss yung anak niya. Siyempre nga naman, pagka ganyan na may anak na kayo, hanggat maaari laging kasama. Pero may pagkakataon talaga na kailangan muna. Kumbaga space, pasyal, na yung mag-ina lang. Yung mga ganun nangyari kila Nika. Kasi nga dito may nabanggit din si Intoy na kasi nasabi ni Pinuno na bakit hindi naisipan ni Intoy na magsamahan din yung kanya mag-ina. Parang din. Kumbaga on the spot, hindi niya naisip yun na bumaba din siya. Kaya lang, ang nabanggit dito ni Intoy na sinabi niya na yung nanay ni Nika, prinangka daw siya noon. Umpisa pa lang na hindi gusto si Intoy para kay Nika. Ito, may nabasa ako doon, hindi ko na screenshot. Sabi, akala nila si Nika yung ayaw kay Intoy. Kasi yung nabasa ko doon na comment, bakit gano'n nagpakasal tapos ayaw? Hindi po si Nika yung ayaw. Yung nanay po ni Nika ang ayaw kay Intoy noon. Naprenangka daw siya. Pero ano naman yun natural yun sa isang nanay. Na siguro parang, siyempre bago pa lang, nakita nila si Intoy. Kumbaga, para sa nanay, paano niya bubuhayin yung anak niya? Kumbaga si Nika, paano bubuhayin yung Intoy? May mga ganun kasi, may mga ganun tao ba? Pero para sa akin, kung magulang ka, yung anak mo may minamahal na, hayaan mo siya. Basta nasa tamang edad na. Hayaan mo siya magdesisyon sa buhay niya. Pero nandiyan ka lang naka-assist, nakasubaybay ka pa rin. Tamang advice lang. Diba? Hindi natin pangihimasukan yung mga desisyon ng ating mga anak pagdating sa kanilang personal. Hayaan natin silang matuto. Kung nagkamali,
matuto silang tumayo sa kanilang pagkakamali. Ganun yun eh. Basta ipaliwanag mo lang na ito kung gagawin mo yan, ito yung mangyayari. Kung hindi mo gagawin, ito yung mangyayaring maganda. Diba? So, para sa akin, Intoy, doon sa salita na binitawan ng nanay ni Nika, na hindi kanya gusto para sa kanyang anak, na prinang kakasabi mo nga, nung una, hindi ka pa sinasabihan ng ganon. Ano ba sabi ni Intoy, ano ka na doon, kumbaga, ano ka na, yung, may term siyang ginamit dito si Intoy eh. Parang isang pamilya na ba, yung kampante na siya doon, nakasama yung pamilya. At ngayon, nung narinig niya ito mismo sa nanay ni Nika, nag-alangan na siya, para nagkaroon na ng gap. Kaya alanganin na si Intoy. Pero Intoy, gawin mong challenge yun, patunayan mo sa nanay ni Nika na mabibigyan mo ng magandang buhay ang kanyang anak. Na hindi, tama sabi mo, hindi ka naman nananakit. At patunayan mo sa nanay ni Nika na hindi nagkamali si Nika na ikaw ang pinili niya. Ganun lang yun, panindigan mo lang. Kasi masarap ito yung ginaganon ka para natututo kang patunayan na mali sila. Kaya yun ang gamitin mong gabay, inspirasyon. Na minsan may nakarinig ka ng ganong salita, patunayan mong mali sila. Ganun lang yun ito eh. Cheer up lang. Tapos, normal na mamimiss mo yung anak mo. Ganun talaga yun. At doon sa comment section, hindi po masama kung bumaba man si Nika sa magulang niya para bumisita. Okay lang yun. Kasi siguro usap naman sila nila Intoy, di ba? Nagkasundo naman sila. At maririnig niyo po sa dulo ng video na to ang paliwanag ni Nika kung bakit. Kasi talagang may mga nambash sa kanya kay Nika. Sana maintindihan natin na syempre, kahit may edad na yan, hanapin pa rin yung nanay, mamimiss yung nanay. Ganun yun eh. Kahit ako man din, bibisita ko sa nanay ko, intindihan din naman ng asawa ko. Kung may pamasahe kami, di nakakasama siya. Kung wala, di ako lang. Yung mga ganun lang ang sitwasyon. Give and take lang. Saka hindi porkit nagpaiwan si Nika doon sa kanila, hiwalay na sila ni Intoy. Bakasyon lang naman daw, sinabi ni Nika. Maliwanag ang kanyang sinabi doon na bakasyon. Huwag nating anuhin si Nika kasi personal nilang buhay yun eh. Desisyon nila yun eh. Yung mga ganong bagay. Saan intindihin natin? May paliwanag nga. Nagasalita doon si Nika. Kasi yung iba, hindi maintindihan lalo na yung mga kabataan ngayon. Hindi nila maintindihan kung bakit kailangan natin pumasyal doon sa magulang, lalo't may mga edad na. Hindi porket may pamilya ka na, hindi mo na sila dadalawin, mga ganun. Minsan, tamang bisita sa magulang, nasaya na yan. So, yun ang mga babayan na intindihin natin si Nika at saka sila Intoy. Hindi sila naghiwalay, bakasyon lang si Nika doon. At yung mga nagko-comment, hinay-hinay po tayo para hindi tayo makasakit ng damdamin ng iba. Panoorin nyo po doon sa channel nila Intoy, yung Kagwang Intoy Official. Nandoon po yung paliwanag ni Nika kung bakit sila dumaan doon sa magulang niya. Kaya syempre namimiss niya yung buhay probinsya kasi matagal na rin na hindi na sila nakaka-uwi. At nabanggit din naman niya doon na matagal pa nagsabi na siya kay Pinuno kung po pwede na dadaan sa kanila, magpapaiwan. Pumayag naman daw si Pinuno. Mga ganun. Excuse me, napaligay ako sa lamig. So yun lang po mga kabisnes, kapapi at kalingap, mga kababayan, yung aking reaction patungkol kay Nika. So maliwanag po na hindi sila naghiwalay, hindi sila nag-away, kundi bumisita lang si Nika doon sa kanyang mga pamilya, mga magulang, kasama man yung kanyang nanay. Kaya Intoy, abang wala si Nika, tama yung sinabi ni Pinuno para hindi ka malungkot. Kasi malungkot talaga yung nakasanayan mo, uuwi ka na doon yung kasama mo yung pamilya mo. So, tama lang yun ni Pinuno na stay ka muna doon sa bahay nila sa ka-business family para maiwasan mong umiyak na iyak na si Intoy talagang siya makianak ba? Makikenso talaga. Siyempre, mag-iisang anak lang eh. So, yun lang po yung aking reaction huwag na natin iba si Nika. Maayos sila. Nagpakasyon na sa nanay niya. So, shout out, Ate Marilyn. Good morning. Ate M. Scords. Ate Ninette. Kabayan si Pascual. Kabayan Jesse Lucas.
Sino pa ba? Kabayan Julia Pardades Vlog. At saka yung iba pa, nariyan palagi sa aking mga ginagawang reaksyon. Salamat po sa suporta ninyo. Sa susunod po muli na aking magagawing reaction, babawi po ako ng mga shoutout. Mag-ingat po tayong lahat. Nandito na muna. To God be the glory. Doon na lang po nila ako punta dito sa bahay. Yan. Bakit nga ba ako nagpaiwan? Yung pala mga kabisnes sa mga nagtatanong po bakit ako nagpaiwan. Ano po kasi? Siguro 3 months bago mag-tour. Nagpaalam na ako kay kuya na sabi ko, yeah, okay lang po ba na na pag-tour natin, tapos pagpabalik, daan muna ako dun sa amin, kila mama, kahit 1 week lang. Tapos ayun, pumayag naman siya, kaya syempre, natuwa. Saya, syempre, mga ka-business. Sana po maintindihan nyo, sana walang mampasyon, sabihin na naman. Yun po, first day ko ngayon dito sa amin sa Bicol, at katagising ko lang, dito po kami natulog, yan. Yan po. At si Kenzo ando na, dami na agad kalaro ang aga pa. Yan, siguro mga 1 week lang po kami dito mag-stay. Bisita ba? Bisita. Papakita ko po sa inyo mga ka-business yung mga ganap namin ngayon. Let's go! Kenzo! Hello po! Yan o. Ang itim mo na naka. Go! Ayan, dito po kami sa bahay ni Mama at... Kay Lola to eh. Hmm? Kay Lola po to. Kay Lola? Oh.